Good evening pa sa ating lahat. Narito na naman po sila para sa ating ika-55 day or 55th day ng ating sharing na devotion video. At pahinga na po ng inyong lingkod at bigla pong umulan ng malakas na may kasamang kulog dito sa Hong Kong. But, syempre, wala makakapigil sa atin sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay na salita ng Diyos. And bago po ang lahat, huwag natin kakalimutan lagi-lagi ang manalangin at magpasalamat sa ating Diyos sa isang buong araw na tayo ay malakas at nagawa ang ating mga trabaho o dapat gawin sa bawat araw at sa hininga o buhay na ipinagkakaloob sa atin. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa buong araw na ito Panginoon, na kami inyong pinagpala Panginoon sa lakas, sigla Panginoon, buhay at hininga Panginoon, at sa mga pagpapala kaya ng pagkain Panginoon, at ngayon ay oras ng pahinga Panginoon ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin Panginoon. Dalangin po namin Panginoon lagi ang inyong pagpatnubay at pagbibigay ng karunungan na nagmumula sa inyo para sa aming magiging pagbubulay-bulay na inyong salita Panginoon. At alam ko po Panginoon na hinihipo ninyo ang puso at isip at buhay ng bawat isa Panginoon, na ang bawat mapapakinggan nilang salita ninyo Panginoon ay nagre-rema at nanunuot sa kanilang puso at damdamin Panginoon, na mauunawaan nila kung ano ang mensahe nito Panginoon at isa sa buhay nila Panginoon, upang maghari kayo sa puso, isip at buhay ng bawat isa Panginoon. Naway laging mataas kayo Panginoon, ang inyong anak na si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus upang tubusin ang aming kasalanan at ang banal na Espiritu Panginoon. At lahat po ng aming mga panalangin ay alam namin sinagot na ninyo Panginoon, and we are claiming and declaring for it Panginoon. Magari kayo at kayong mataas ang inyong kalwalatian at kapurihan Panginoon ay para sa inyo. At ang inyong lingkod lamang ay nagiging instrumento Panginoon upang ipahayag at ipaunawa sa mga makakapakinig Panginoon ang mga sinasabi na inyong salita. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ang topic nga natin ay ang lalaking mayaman. So, nandito na tayo sa Lucas 18:19. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti." Message: sinagot daw ni Jesus ang lalaking mayaman na iyon kung bakit siya tinatawag na mabuti, gayong ang Diyos lamang ang mabuti. Application: sinusubukan lamang ni Jesus ang pinuno ng bayan o mayamang lalaki na iyon dahil tunay namang mabuti siya, dahil bugtong na anak siya ng Diyos at walang bahid ng kasalanan. Ngunit dito masusubukan kung may kababaang loob ang lalaking mayaman na iyon. Kung ito kaya ay nakahanda na mawala ang lahat ng yaman at katanyagan niya para sumunod kay Jesus. Dahil sina Jesus at ang kanyang mga alagad o tagasunod ay mga simpleng tao lamang. Kung sasama sa kanila ang mayamang iyon ay baka maghari-harian sa kanila. At baka mahiya ding makisalamuha dito ang mga tao, lalo kung alam at makikita na mayaman ito at maraming alipin. Gaya sa panahon natin ngayon, kapag lumaki ka sa yaman o karangyaan at bigla kang humirap, ay mahihirapan kang mag-adjust. Subalit ang mga nagsimula sa mahirap at dahil nagsumikap ay yumaman o naging sikat, ay di mahihirapang mag-adjust. Pero minsan din, mahirap din ang biglang yaman dahil dadami din ang uubos nito o hindi titigil sa panghihingi hanggang wala nang matira sa iyo. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, dahil alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus, siya ang kumpletong deity, or kumbaga yung lahat ng katangian ng ating Diyos Ama ay ibinigay at na kay Jesus, dahil kumbaga ipinagbuntis siya ng banal na Espiritu, di ba? Tapos yung mga kakayahan, karunungan, pagpapagaling at mga himalang nagagawa niya ay hindi kayang magawa ng mga ordinaryong tao. Kaya tama naman ang sinabi sa kanya ng mayamang lalaki na yun, na siya ay mabuting guro, dahil talagang isang mabuting guro ang ating Panginoong Yesus, dahil ang mga iniwan niya mga halimbawa ay talaga namang mabubuti at para sa ikabubuti natin, di ba? Pero syempre, nais masubukan ng ating Panginoong Yesus kung totoo ba talaga
ang intensyon or ano ba talaga ang intensyon o nilalaman ng puso ng mayamang lalaki na ito kung bakit siya lumapit sa ating Panginoong Hesus. So, 'di ba? Ang gusto niya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kumbaga kung ano ba ang dapat niyang gawin sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi naman sa against ang ating Panginoong Diyos sa mga mayayaman, 'di ba? So, kung tutuusin, maganda kung mayaman ka kasi syempre kapag mayaman ka ay pwede mong gamitin ang iyong kayamanan para yun nga matulungan. Halimbawa, may mga kapatid, may mga pastors, may mga manggagawa or mga youth or young adult na halimbawa gustong mag-aral or gustong magpastor. Syempre, kung halimbawa sila ay mahirap o wala silang pondo para sa mga pagdalo sa mga pag-aaral at pangtustos sa kanilang pamilya, 'di ba? Syempre, kung yung mayaman na kapatiran or mayaman na kasama nila is willing tumulong or magbigay ng kanyang yaman para itulong doon sa mga nangangailangan sa iglesia or mga kapatid or mga pastors. 'Di ba? Yun yung magandang paggagamitan ng ating yaman o kayamanan. Yung kumbaga, hindi ka bilang mayaman, hindi ka mahihiya na ibahagi ang iyong yaman dahil hindi naman natin ito madadala sa ating kamatayan, 'di ba? Sabi nga, mas mararamdaman mo lang ang kapangyarihan ng pera kapag ka ito ay ginagastos at hindi kapag ka ito itinatabi, iniipon o iniingatan natin, 'di ba? Dahil yun nga, pwede yung masira kapag sobrang tagal na, pwedeng mawala na ng value kapag ka sobrang tagal na ng pera mo, 'di ba? But halos lahat kasi ng kilos ng tao ngayon, puro kailangan na ng pera. Kung dati, pwede kang mag-igib lang ng tubig sa mga poso para may tubig ka na, 'di ba? Inumin at gagamitin sa araw-araw, pero ngayon ang bawat tubig na ay kailangan mga mineral water, 'di ba? At halos lahat ng mga dapat bilihin ay marami na tayong paggagamitan ng pera. Ayan, mga pagkain, tubig, kuryente. At dagdagan na ngayon may internet na, 'di ba? Syempre para hindi ka napag-iiwanan ng panahon na modern na kailangan either may wifi kayo or meron kang load at pang-charge para sa cellphone mo, 'di ba? Or any gadget mo. So, dito, ayun nga, alam naman natin na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pag nagmi-mission sila or pumupunta sila sa bawat mga lugar-lugar, ay sila ay nakasimpleng pananamit lamang. Simpleng, yung kumbaga, kung halimbawa sa pinuntahan nilang lugar ay mayroong pagkain, ay pakakainin sila, 'di ba? Or patutuloyin sila doon ng mga ilang araw, ganyan-ganyan. Pero kung kinakailangan naman na kagaya nung nagpakain ng ating Panginoong Yesus sa mga 5,000 lalaki pa lamang na sumusunod sa kanya, hindi pa kasama mga babae, mga bata at mga matanda, 'di ba? Pero yun, hindi hinahayaan ng ating Panginoong Diyos na mga sumasama sa kanya or mga nais sumama dahil syempre mga napagaling, napalaya sa masamang espiritu at sila ay nakikinig ng pangangaral ng ating Panginoong Yesus, ay hindi hinahayaan ng Diyos na magutom ang kanyang mga kasama because ang ating Panginoong Yesus ay mula sa ating Diyos Ama, kaya anything na ipag-pray nito, pagkain o mga pangangailangan nila ay natutustusan. Ayan. Pero kung halimbawa, yun nga, kung ang mayaman na ito ay gusto sumama kila Jesus, paano kung halimbawa marami siyang mga katulong, di ba? Tapos halimbawa, ang dami niya mga alas, ang dami niya mga, kumbaga sobrang magarbo yung pamumuhay niya dahil mayaman nga, di ba? Tapos kilala dahil sikat nga na tawag dito, siya ay isang pinuno ng bayan. So, halimbawa, pwedeng kapitan, pwedeng mayor, 'di ba? Hindi naman natin masasabing pwede na rin siguro kung presidente o mga senator, 'di ba? Sa panahon natin ngayon or mga cabinet members. But kumbaga, kung sila Jesus ay simple lang, tapos may makakasama sila na ganon na kumbaga kung sa ating panahon baka nakakotse pa yun na ng mga limousine, 'di ba? Yung as in sobrang magarbo or fabulous. Syempre, parang ang mga tao
alam niyo na, mahihiya na, ano ba yan, kasama nila Jesus is ano, tawag dito, mayaman. Kung kumbaga parang nakakaya naman lumapit dyan kasi hindi mo alam, mamaya ipagtatabuyan ba kami, itatrato ba kami ng maayos. Kasi minsan may ganong pag-iisip kasi ang mga tao na kapag halimbawa mayayaman, ang pakiramdam nila sa mga mayayaman ay mga masasama, mga mata pobre, or kumbaga pag alam na ikaw, nakita na ikaw ay mukhang parang pulubi, or yung kaawa-awa yung itsura o kalagayan mo is itataboy ka or hindi ka papansinin, 'di ba? Dahil hindi ka nila ka-level. Yung alam niyo na yung mga tawag-tawag na ganun sa ating panahon ngayon na hindi ka nila ka-level, 'di ba? So dapat kung pipiliin nung mayamang yun na sumunod sa ating Panginoong Yesus ay dapat magkaka-level lang sila ng kanyang mga alagad at ni Jesus. Dahil kumbaga, 'di ba? Sila Jesus naglalakad lang papunta sa mga pupuntahan nila, 'di ba? Minsan sumasakay sila sa bangka kapag kailangan tumawid papunta sa may dagat talaga or lawa, 'di ba? So kung ang mayamang lalaking ito ay ganun, magarbo siya or marami siyang mga kayamanan na dala-dala habang sa kanilang paglalakbay ng ating Panginoong Yesus. Siyempre, kumbaga, parang mai-intimidate yung mga alagad ni Jesus na ano ba yan, sumama dito sa amin. Eh, ang yaman-yaman. Tapos, ano pa, pinapakita pa niya yung kanyang mga kayamanan or makikita pa sa kanya or very obvious na mayaman siya or may sinabi siya sa buhay, di ba? Yung kumbaga, nais ni Jesus na kung sasama nga itong mayamang lalaki ito, bilang example lang naman, kung gustong sumama sa kanila ay dapat magpantay-pantay lang sila, 'di ba? So, sa mga susunod na topic po ay maintindihan niyo kung bakit sinasabing dapat ay maging pantay-pantay lamang para walang inggitan, walang mahihiya na mag-approach sa taong ito dahil kumbaga hindi nakalalamang yung yaman niya, kundi iniisip niya na pantay-pantay lang sila ng mga alagad na iyon ng ating Panginoong Yesus na mamumuhay ng simple, tapos makikisalamuha sa mga tao ng maayos, at hindi mai-intimidate sa kanila yung tao dahil halimbawa magagara ang kanilang mga kasuotan, marami silang mga alahas, and ayun nga po, marami itong mga katulong o mga alagad or utosan or alipin, di ba? So, sa buhay natin ganyan, yung kumbaga, kung sabihin man na tayo ay mapera or mayaman, di ba? Pero, dapat, kung ano ba, pupunta tayo sa isang lugar, yung lulugar lang tayo, yung kumbaga, dun nga ako, sobrang believe dito sa mga amo kong to. Dahil, tawag dito, napakasimple lang nila. Yung kumbaga, hindi mo mahalata sa kanila na mayaman sila, di ba? Kasi kapag nagdamit sila, mga simple lang. Yung parang malakagaya ko lang din. Simple mga t-shirt, kayo. Pero syempre, iba naman yung mga damit nila. Talaga yung mga damit nila, may mga tatak na mamahalin talaga, di ba? Pero kung sa pagpostura, yan, simple lang. Walang masyadong alahas. Talagang simpleng-simple lang. Ganun. So, kung tutuusin, syempre, masasabi mo na hindi sila ka-level ko dahil syempre ako, katulong ako, 'di ba? Pero sila, mga mayayaman sila. Pero ang kagandahan lang sa kanila, mas gusto nila maging low-key lang, yung kumbaga hindi masyadong pagnanasaan ng mga tao. Halimbawa, pag nakita sila or lumabas sila na sobrang kakapal na mga ginto nila, halos wala na silang paglagyan ng mga alas or mga hikaw or tapos suot-suot nila yung mga mamahaling mga alas at maraming mga bracelet na, halimbawa, punong-puno na yung braso, punong-puno na yung leeg, di ba? Hindi naman. Talagang sobrang simpleng-simple lang nila na parang kagaya ko lang. Medyo magme-makeup lang yung amo kong babae, pero sobrang simple lang talaga. So, yun yung isa sa mga bagay na kahit sabihin man mapera o mayaman tayo, yung kumbaga wag nating ipagparangnya or wag nating ipagyabang para yung iba magdulot na mainggit sa atin, maghinanakit sa atin na yung kumbaga, especially kapag syempre tayo ay nasa atin ng Panginoon. Pero syempre, hindi naman ako against sa mga gustong magsuot ng mga napundar nila ng mga gamit or mga alahas para pang fashion or 'di ba, para isuot nila. Pero
Dito kasi sa ibang bansa, medyo applicable yan sa Hong Kong. Pero yun nga lang, maging takaw, magnanakaw ka, or mga snatcher, di ba? Lalo na sa Pilipinas yan, ako po. Mas maganda pa, isuot mo na lang mga silver lang, mga ganun. Di ba? Yung mga mumurahin lang. Kasi para kung halimbawa, plano kang nakawan ng kahit sino, di ba? Is lugi sila kapag ka ninakaw nila kasi akala nila mamahalin pero mura lang pala, di ba? So, kahit meron man tayo mga achievement or kayamanan, yung manatili lang tayo na low-key, kung hanggat maaari, simple lang, and hanggat maaari ay gamitin natin ang ating mga kayamanan para makatulong sa mga higit na nangangailangan, lalong higit ang mga kapatid natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, nasa sa inyo naman ang decision niyan kung ano ang plano niyong gawin or gusto niyong gawin pag kayo ay mayaman o maraming pera, di ba? So, ito lamang naman ay aking suggestion, pero nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung ano ang plano niyong gawin para kung sakali man na kayo ay mayaman. Ayan, but sabi nga, we're all rich because of God's richness. Ayan. And syempre, lalong higit pagyamanin natin ang ating pananampalataya sa Diyos, na kung saan anumang pagsubok o hirap ang ating pagdaanan ay magiging masaya pa rin tayo at mapagpasalamat sa Diyos dahil binibigyan niya pa rin tayo ng pinaka higit na blessing sa bawat araw. Yun ay ang mabuhay tayo at magising pa tayo sa bawat araw upang tayo ay magawa ang mga dapat gawin sa bawat araw. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating devotion ngayon at tayo po ay mag-end into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na kung kami man ay may mga kayamanan, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, or sa mundo, Panginoon, ay nawa ay hindi kami magpabulag sa mga ito, Panginoon, at ito ay ipagyabang namin sa aming kapwa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay gamitin namin ito para makatulong sa pagpapalawig ng inyong gawain, Panginoon, at makatulong sa aming kapwa na higit na nangangailangan ng tulong, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga pangangailangan ng aming kapwa, Panginoon, at gayon din kami, Panginoon, sa financial man, physical, spiritual, emotional, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon, at alam kong sinagot nyo na ito, Panginoon, at alam ninyo kung ito ay makakabuti o makakasama sa amin, Panginoon. Kaya kung ipagkaloob ninyo, ay salamat po, at kung hindi rin po ipagkakaloob at sinasabing kami ay magintay, Panginoon, ay salamat pa rin po, Panginoon, sapagkat walang higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa amin, Panginoon, kundi kayo lamang po, Panginoon. At laging kayo ang mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Kayo ang madakila sa aming buhay, Panginoon. At hayaan niyo po ng inyong glory, ang inyong shininess, Panginoon, ng inyong mukha ay magliwanag sa bawat isa sa aming, Panginoon, upang makita at mapatunayan ng aming kapwa, Panginoon, na kami ay mga tagasunod at lingkod ninyo, Panginoon. Kaya ang inyong kalwalatian, Panginoon, ay nagliliwanag sa aming buhay at sa aming physical na katawan, Panginoon, upang sila ay maakay, upang sila ay maturuan, Panginoon, at upang maipakilala ang iyong anak na si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa, upang malaya kaming makapamuhay ngayon sa mundong ito, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!